Kaibigan, welcome back! Umaambon uli ngayon ng niebe. Nag-umpisa kayo ng kalahating oras na nakakaraan. Tigas naman ang aking panga. Napakita ko sa inyo, dumating si Bunso ni pinikap siya ng kanyang lolo. Tingnan nyo, ito ang pasalubog niya sa akin. Sana nakikita ninyo dahil malabo itong aking screen. Puso. Siyang gumawa niyan, sigurado. Ito nga pala ang aking hand grip ay heated siya. Ito yung control niya. Kaya dito ko nilalagay yung gloves. Konting diferensya. Kasi sinauna dito na nilalagay. Parang lasing na naman ako. Ano? Ano ba to? Yan, mahina na ako. Yan. Ngayon, siguro ito na magiging uso dahil may heated grip na siya. Lagay dyan. Yeah. Really group. Si Bunso ni nakauwi na at kamustahin ko, kamusta ang school. Alam nyo, sa pag-uwi ng inyong mga dito tayo. Take 2. Pasensya na kayo, ito may sipon na naman ako. Uhugin, ano? Nausap. Nasabi ko na yon, na-discuss ko na yun sa mga video ko na hindi ko na alam kung saan ko inilagay dahil ang haba ng video ko at siguro sa isang video may 5 o 4, 6 na paksa, kaya I don't like that, hindi organized. Kaya kailangan talaga 5-minute video lang, 10-minute video, 3-minute video talking about specific or even 2 paksa, di ba? Para madaling mahanap. And lalagyan ng keyword. Isang advice yun sa mga gagawa ng vlog or content, maging content creator. You have to keep track all these videos that you'll be producing, you'll be uploading, dahil convenient. Like, think about it as a library. Diba? Think about it as a little yung organizer or library nga, diba? Na anytime you wanna pull out something, information, boom, all you gotta do is type, diba, sa main page mo. Hindi sa mismong search ng YouTube, doon sa mismong punta ka sa main page mo at may makikita kang bar doon. Just type anything na you think na discuss mo, nasabi mo, madali yung mahanap. Katulad ko, I love that searching, I love that feature ng YouTube. Pero it's getting out of hand na dahil kung ano ng mga video ko. Kaya take it from me, learn from me, start to be when you start your YouTube page, try to be as organized as best you can, dahil maganda yon sa dakong gabi, sa dakong pag matagal na kayo sa YouTube, madali nyo nga mahanap ang mga gusto nyo mahanap. Ang gusto ko sabihin sa inyo, correct, I'm all over the place. Ang gusto ko sabihin sa inyo, si mga anak ninyo kapag dating sa eskwelahan, bago matapos ang gabi, bago matulog, pag kausapin niyo sila kung ano nangyari sa school, kamusta ang school, hindi lang yung kanilang mga homework, dahil kailangan nila yon. Pakinggan niyo ako pagdating doon. Lumaki yung mga anak ko na yun ang aking ginagawa, at I think may malaking positive na resulta, impact sa kanila yon. Knowing na you're always there. Alam ko na yung mga parents is napakahirap mamanage yung oras dahil may ibang mga priorities na kailangan sundin agad. Kung hindi, especially the bills, diba? Or pero find a way. Kung hindi posible yung pagka-uwi nila, at least find some time sa bago matapos ang weekdays, dahil kailangan nila yun. Trust me, kailangan nila yun. Sa mundo natin dito sa North America na
halos I could almost guarantee na halos lahat dito sa mga Pilipino, naghihirapan kayo, you still fortunate, di ba? At grateful kayo dahil may mga ginhawa at convenient kayo nararanasan pa rin dito na hindi nyo mararanasan sa Pilipinas. And I could relate at naiintindihan ko yun. Sa pagkakaiba natin, marami pa rin tayong pagkakahalintulad. Kaya nga yun ang sa mga meaning ko sa word na kabayan o kababayan. Kaya importante yung ating mga anak. Kailangan nila ng makita na mahalaga sila sa atin, at isa sa mga magandang paraan na pagpapakita yun yung pagbibigay ng oras sa kanila. Talagang oras, hindi yung kawil na oras, hindi yung nagmamadaling oras, talagang time sa kanila. I have to tell you something. He's not supposed to drive here. He's not supposed to bring that big ass trailer dito sa kalsada, itong local road. No. Isa sa mga neighbor ko dito, kung kapitbahay ko, nakita yan, naharangin yan. You can call him kung ano man siya, pero may mga batas dito. Yung ganong trailer, mabigat yun, and hindi kaya suportahan niya ang kalsada dito. That's meant for big road, tulad ng main road namin dito. Kaya pag may nakita kayo, kailan kayo nakakita ng mga trailers sa mga maliliit na back road? Almost hindi, di ba? And dahil may ordinansa yon, hindi po pwede yon. You can get ticketed. Kung makita ko yon, I'll leave him be. Pero unlike yung aking kapitbahay na talaga hahabulin pa yon. Ang dami ko kwento sa inyo dito at tukol doon. Kaibigan, 7 minutes na to, 8 minutes na. Alright, again, yung aftermath, yung bagyo na nangyari last week ay patuloy pa rin nagki-clean up dito. Ito ang isa sa mga pwede nyong itatandaan, alalahanin na kapag katapos ng malaking bagyo, hindi natatapos yung kinabukasan kung ito ay may tatawag na clean up, at maaaring ang nahuli lang yung back road. Kaya ito pa, hindi pa nakatulong, may pumatak pa another 4-inch snow. Ito 4-inch snow, or maybe less, maybe I would say 3-inch. At definitely sigurado hindi ito nakatulong, pero napakaganda niya, floppy siya at nagmukhang puting-puti uli at bulak yung paligid. I can go on and on and on. Kaibigan, hanggang sa muli, padayon.